Mga payang gabi yung tanan mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, ganun din po sa ating mga OFW. Mabuhay po kayo. At maraming salamat sa mga nag-subscribe na. At kung napanood nyo na yung mga video o habang pinapanood nyo yung video na nasa aking munting channel, sana po wag nyo makalimutang mag likes po. Konting pindot lang po yun ng likes button, okay na po yun. Ngayong gabi meron tayong panonoorin mga nakakatakot ulit na video. At credit po ito kay Andy the Explorer. Subscribe niyo po channel niya. Tara na po, panoorin na po natin. Isang magkasintahan ang lumabas ng kanilang bahay upang magpahangin at magvideo. Sa una'y payapa lamang ang paligid, ngunit habang tumatakbo ang camera, may isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap. You getting some fresh air? Look at the moon. Oh yeah. Can you see it? Yeah. You can't come out. It's coming to the full moon soon. What? You sound pretty far. It's been a couple quiet nights though. Ilang gabi ng tahimik ang lugar bago yun, walang ingay, walang kakaiba. Ngunit kinaumagahan, muli nilang narinig ang parehong mga tunog. Mas malinaw, mas malakas, at mas nakakakaba kaysa dati. It'd be harder to move through and keep quiet with all the leaves on the ground. Shoutout nga po pala sa inyong lahat mga kawaray at Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa atin din pong mga OFW. Parang boses ng ano yun When ah. it snows, it might be easier to walk around Bye. out here. Can we go home? May Excuse me po. nagsasabing isa lamang daw itong fox o ibang hayop na gumagala sa gabi. Ngunit may mga naniniwala na maaaring ito ay isang mas nakakatakot na nilalang. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan nila, hindi ka ba mapapaurong sa takot? Isang nakakagambalang CCTV footage ang nagpakita kay Sandeep Nathwani habang inaalalayan niya ang kanyang may sakit na inapaakyat ng hagdanan. Sa unang tingin, tila isa lamang itong eksena ng pag-aaruga. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, ang ina ay nahulog mula sa balcony ng building, isang planadong krimen ng sarili niyang anak na naging dahilan ng pagtatapos ng kanyang buhay. Panoorin ninyong mabuti ang mga susunod na eksena. May nananakbo. Ayon kay Nathwani, sinabi raw ng kanyang ina na nais nitong umakyat sa balcony noong umaga ng September 27, 2017 upang magsagawa ng panalangin sa araw. Ikinwento niyang tinulungan niya itong umakyat at pagkatapos ay inutusan siyang kumuha ng tubig. Ngunit pagbalik niya sa ibaba, isang gwardya ang nagsabi sa kanya na nahulog na raw ang kanyang ina mula sa Wow. terasa. Nakakalungkot naman yun. Although hindi naman po natin alam kung ano talaga yung nangyari. Pero talagang nakakalungkot yun. Kasi magulang yun eh. Hindi natin masabi kung sinadya o aksidente lang na nahulog. And
wala namang silang pinakita na na video na sabagay hindi naman na videoan talaga kasi wala namang hindi naman talaga inaasahan yun. Pero ito yung ito yung isang eksena o sa totoong buhay na tayong mga anak tungkulin nating pangalagaan ng ating mga magulang pagdating ng kanilang pagtanda. Kasi doon lang tayo babawi sa kanila nung sila ay anong tayong mga bata pa ay kanilang inalagaan, inaruga ng maigi at binigyan ng maayos na na buhay. Hindi man talagang maayos na buhay kasi hindi namang merong andyan mahirap tsaka mayaman. Pero magkaganon man, tungkulin pa rin natin yun ng mga anak na pangalagaan sila. Dahil sabi nga nila, wala tayo dito sa mundong ito kung hindi sa kanila. So hanggat buhay pa yung mga magulang natin, sikapin natin ipakita sa kanila, iparamdam sa kanila na may mga anak silang nagmamahal sa kanila. Kasi sa totoo lang may mga anak talaga na binabaliwala lang yung mga magulang. Lalo na yung ngayon, nakikita ko yun sa mga kabataan ngayon. Hindi naman lahat, pero meron talaga Minsan nga sinasagot pa yung mga magulang. Binabastos sa harap ng ibang tao. Masakit, di ba, sa isang mga magulang. Para sa mga anak, hindi nyo maramdaman yan hanggat hindi kayo naging magulang. Totoo yan. Pag kayo naging mga magulang, doon nyo mararamdaman ko anong sakit nang nararamdaman ng magulang. Pag yung binabaliwala nyo yung mga payo, yung yung bang konting pagsaway sa inyo, parang naiirita na kayo. Parang bang tinatanin nyo sa isip nyo na sobrang paghihigpit sa inyo. Pero hindi yun Hindi yun ang purpose ng mga magulang. Ang purpose ng magulang kaya kayo ganyan, sinasaway nila, binibigyan ng mga payo, advice. Kasi para hindi kayo maalis ng landas. Mapunta kayo sa tamang landas. Yung tuwid lang ba? Yung maging isa kayong yung makatao. Yung matutong pahalagahan kung anong ibig sabihin ng pamilya. Ganun yun. Hindi yun pagpapasakit sa inyo, pagpapahirap. Doon nagsisimula kasi yung pundasyon nyo na darating ang panahon, magiging isa rin kayong mga magulang at magkakaroon kayo ng mga anak. So, kaya habang buhay pa ang ating mga magulang, iparamdam na natin sa kanila na mahal natin sila. Huwag natin kakalimutan yun. Kahit pa sabihin natin na hindi naman tungkulin ng mga anak na parang alagaan sila. Wala namang nag-uutos na ganon. Kasi hindi nyo naman hiniling na ipanganak kayo, alagaan kayo. Hindi yun Kaya nga sinasabi ko, maiintindihan nyo lang yan pagka kayo ay naging isang magulang na. So, yun lang. Lan ang kanyang paliwanag na patunayang Mayroon kasi pagkahuli na. Kung kailan ninyo naintindihan na tama pala yung mga magulang. Kung kailan wala na sila. So, baliwala na rin yun kahit magsisi pa kayo. Baliwala na rin yun. Wala na yung mga magulang. Kahit pasabihin yung mahal na mahal nyo sila. Kahit mag-iiyak pa kayo dyan. Hindi na nila makaramdaman yun. Kasi wala na
Huli na. Tinathwani sa krimen at hinatulan ng habang-buhay na pagkakabilanggo. Isang trahedyang nag-iwan ng maraming tanong, aksidente ba ito, o isang planadong krimen na itinago sa likod ng katahimikan ng umaga. Ang bagong video na ito ay mula sa Action Adventure Twins, isang duo ng kambal na magkapatid na mas pinipiling mamuhay sa paraang kakaiba sa karamihan. Sina Ed at James ay mahilig mag-explore sa mga kuweba, pero hindi yung maluluwang at ligtas na kuweba na karaniwan nating naiisip. Ang hinahanap nila ay ang pinakamasisiskip at pinakamapanganib. Isipin mo, Bakit kaya meron ganun tao no? Mas gusto nila yung yung extreme na na experience. Yung mga kagaya niyan, yung bang halos hindi nila kaya, ikinakaya pa rin. Na yung yung imposible ginagawa nilang posible. Meron talaga ganun tao parang hindi sila kontento kung yung hindi nila naranasan yung sobrang hirap. Halos buwis na yung buhay nila. Nagkaroon lang ng yung experience na ganun. Grabe, no? Parang hindi sila kontento. Kaya lang, napapahamak naman sila pagka ganun. Kasi madalas talaga mayroon napapahamak dahil sobrang nila, yung parang gusto talaga nilang ganun, yung mga extreme. Hindi nila alam na pwedeng may mangyayari sa kanila. Sabagay, alam na nila yon na pwedeng may mangyayari sa kanila pagka nandun na sila sa isang exploration na gusto nilang gawin. Gaya niya yung mga kuweba na maliliit lang yung awang, nagkapasukin nila, halos hindi magkasya yung tao. Grabe. Hiking lang sila tapos may makikita silang maliit na butas sa lupa, yung kasya lang ang pusa, at sasabihin nila, papasukin natin yan. Sa video na ito, nakipagkita sila sa kaibigan nilang si Matt, na nagsabing may isang kuweba raw na halos 15 minuto lang ang layo mula sa kanilang bahay. At sa halip na magdalawang isip, alam mo na ang ginawa nila. Check this out, guys. Our friend Matt here has this cave like 15 minutes behind his house, and he spent 3 days digging this thing out, and it leads to like this cool waterfall cave. It's right here next to the river, and we're about to go inside of it and try and push deeper than anyone's ever been inside of it. Yeah. Oh yeah. You got it. Sa mga kabataan, no, kung halimbawa mapanood nila yan, huwag nilang gagayahin yung ganyan kasi tanging yung may mga experience lang yan na ganyan ang pwedeng gumawa dyan. Kasi alam nila kung ano yung kanilang gagawin pagka nandun na. Kung nanganganib na ba sila o pwede pa ba. Yung alam nila kung hanggang saan lang yung kaya nila. Kung kailan pwede na silang umatras. Kasi kailangan malaman mo rin yun. Matuto ka rin sa sarili mo, tanggapin mo na hindi lahat ng gusto mo pwedeng mangyari. May mga boundaries yan, tsaka limitation. Agad silang gumapang papasok, at sa simula pa lang ay sinalubong na sila ng isang napakasikip na butas, isang pasukan na mismong hinukay ni Matt para lang sila ay makapasok. Pagkalampas doon, bahagyang lumuwag ang kuweba, sapat para makatayo. Ngunit hindi nagtagal, narating nila ang isang bahagi kung saan may dumadaloy na tubig. Mapanganib na ang cave, ngunit kapag may kasamang tubig, 10 beses itong mas delikado. Right below us. Oh, we gotta get down to it. Oh, that's crystal clear. Yeah. Ooh.
Muntik na. Dude, Muntik na mahulog. yeah, it's that. Dude, this place is unstable. Yeah. Ang madulas na mga batong basa ay maaaring maging dahilan ng kamatayan sa isang maling hakbang. At muntik nang mangyari yun ng madulas ang isa sa kanila at bumagsak. Mabuti na lamang at mabilis ang kanyang reaksyon. Sa pagpapatuloy nila, narating nila ang isang bahagi para makatawid sa kabila. Kailangan nilang gumapang sa isang halos imposible sa sikip na lagusan. At mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil may tubig ding dumadaloy rito. Dito na nagsimulang maging tunay na bangungot ang kuweba. This is what was blocking the way. Oh, I got it now. Okay, I couldn't breathe. I got jammed up with the shovel. Okay, I'm gonna hold my breath and get the shot for you. See if there's something over there. Keep talking, man. We're going back. I couldn't quite get it. I started shivering. Oh man, dude, you want to see the footage? Sa gitna ng paggapang, naipit siya. Habang gumagalaw ang kanyang katawan, naiipon ang graba at unti-unting tumataas ang tubig sa paligid niya. Dahil sa Patakot matinding na yan. takot, napilitan siyang umatras. Isa itong napaka-intense na sandali, yung tipong kahit nanunood ka lang, ramdam mo ang kaba. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang Kasi hindi ka subukan muli. nakasya eh. Pagpipilitan mo yung katawan mo siksik dyan. Any second now, I'm hoping Yan this water's ang gonna stop. tipot-tipot ng ano, daanan. And then maybe we can push through. Pwede siguro yan kung babawasan mo yung ano, yung dadaanan mo. Babawasan mo ng lupa. Pag naipit ka dyan, no? Yari ka dyan. Look, the gravel just actively washes straight back into this thing. It just piles up against you. Naipit ka dyan, pwede kang malunod dyan eh. Lalo pagka tumataas na yung tubig. It's too tight, man. No, I'm on the other side of the restriction, but I'm stuck. We have to dig up these rocks. Dude. Hey, bro. I think the rocks are actually piling up. Dude, the rocks are piling up. Well, you just gotta come over here and dig them out. Oh, shit.
pick one that was jamming me. Dude, I made it through. Pasikip ng pasikip na yan eh. Lagusan eh. The main dam? Okay. Sa pagkakataong ito, mas malala ang nangyari. Ang espasyo ay sobrang sikip, tuluyan siyang naipit. Wala siyang mapuntahan, walang pasulong, walang puwang para makagalaw. Dito na tuluyang pumasok ang matinding panik. Napagtanto niyang ang tanging paraan ng palabas ay ang bumalik sa dinaanan niyang lagusan, isang pasukan na halos hindi siya makahinga. Ilang pulgada na lang ang natitirang hangin, at sa ganitong sitwasyon, ang panik ay maaaring maging kamatayan. Wala siyang choice kundi wasakin ang ilang batong humaharang sa daan at dahan-daang gumapang paatras. Ang eksenang ito ay lubhang nakakakilabot. I'm just gonna shove my head underwater. I don't know what to do. Don't splash. Just whatever you do, don't make a wave. It's not good, dude. That was insane. That was dumb. Dude. We gotta get up here. It got serious back there, dude. Hirap na siya. Ang nangyari ay isang malinaw na paalala kung gaano kadelikado ang cavern. Ang gumapang paatras sa isang masikip na espasyo ay isang nakakabaliw na karanasan, kaya hindi ito dapat ginagawa ng mag-isa lamang. Sa ganitong mga sitwasyon, ang mga kasama mo ang maaaring maging dahilan ng iyong kaligtasan o kamatayan, lalo na kung may tubig at kahit isang maling galaw ay maaaring ikapahamak. Hindi ko man itinuturing ang sarili ko bilang claustrophobic, pero sa panunood ng video na ito, parang may gumalaw sa loob ko. Nakaramdam ako ng hilo at muntikan ng magsuka sa kaba. Sa kabutihang palad, nakalabas din sila sa kuweba, at labis ang kanilang Mabuti na lang. pasasalamat na walang mas masamang nangyari. Naitampok ko na noong nakaraan sa channel si Davao. Isang gabi, habang nasa sala siya kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anak na bumibisita, bigla silang nakarinig ng nakakakilabot na sigaw. Kasabay nito, may kakaibang bagay silang nakuhanan sa bintana. Makalipas ang ilang linggo, noong December 25, 2025, mag-isa si Davao sa bahay, naglalaro ng Xbox matapos lang niyang buksan ang kanyang natanggap na gift na GTA 5, nang bigla siyang makarinig ng mga katok. Dahil sa kaba, agad niyang sinimulan ang pagre-record. Estaba jugando a Grand Theft Auto y se escucha como May kumakatok. si alguien Dada tao, kaya nagtinuktukon man. Portahan. no hay nadie ahí. Tal vez. No hay nadie. Eso se va a ir a la basura. Pero otra vez no vuelve a ver nadie. Estamos remodelando. Por eso está ese desmadre, pero desde hace rato están fastidiando. Ya no sé ni qué
Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa pintuan sa harap ng bahay. Ngunit sa mismong sandaling ibinaling niya ang camera patungo roon, isang nakakatakot na mukha na may itim na mata ang biglang lumitaw sa labas ng bintana, grabe. nakatitig lang sa kanya, tila Yung nagmamasid. maskara. Ilang sandali pa, nang balikan niya ang kuha, wala na ito. Wala rin kahit sinong tao sa pintuan. Kinabukasan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Davao, bigla siyang itsura. nagising bandang 2:00 ng madaling araw dahil sa matinding pakiramdam na tila may nakamasid sa kanya. Paglingon niya sa loob ng kanyang kwarto, may nakita siyang isang bagay na lubos na nakakatindig balahibo. Panoorin ninyong mabuti. Son las 5:06 de la mañana. Me desperté. Porque sentí una mirada en mis sueños. Takot ang dilim. Me habían dicho que no intente comunicar con ellos. Quiero preguntarle quién es. Duermo con la tele encendida. Alexa, luz del cuarto blanco frío. Automatic yung ilaw niya. Se escucha así por el ventilador. No hay nada. Lagi maliwat magkinakopon. Oray man tao. Papawa man ni Dagawas. May mga suga man. Isang nakakatakot na nilalang ang makikitang nasa loob mismo ng kanyang silid. Nang gumalaw ito, agad siyang tumayo upang harapin ito, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Maya-maya, nakarinig siya ng katok mula sa bintana at muli niyang nakuhanan ng video ang isa pang misteryosong figure. Ngunit nang silipin niya ito, wala na naman siyang nakita. Ayon kay Davao, ang anyong lumitaw sa Grabe kanyang na. kwarto ay tila nasunog ang itsura. Multo man ito o hindi, ikaw na ang humusga. Totoo nga ba ang kanyang naranasan o may mas madilim pang paliwanag ang mga pangyayaring ito? Creepy. Ang video clip na ito ay kuha sa loob ng isang electric shop sa Ciudad Guzman, Jalisco, Mexico, at ang eksenang makikita rito ay tila hinango mismo sa isang pelikulang horror. Ayon sa impormasyon, abala ang mga empleyado sa kanilang karaniwang paglilinis bago magsara ang tindahan, nang bigla na lamang may isang bagay na lubos na hindi maipaliwanag ang nagsimulang mangyari. Eléctrica Inci Ciudad Guzmán, Jalisco. Bumukas. Bumukas. Takot na sila. Unlock na. Isa-isang bumubukas at nagsasara ng kusa ang mga locker, sunod-sunod, na para bang may di nakikitang kamay na kumikilos mula sa loob nito. Sabay-sabay eh, no? Napako sa kinatatayuan ang mga empleyado, nakatingin, litong-lito, at hindi maintindi. Sabay-sabay mo kasi mga locker. Anong paliwanag yan? Saka makaramdam ka talaga ng takot eh. Pero yun mo, sa isang iglap, sabay-sabay nagbukasan yun. Hindi kaya ng isang tao lang yun na buksan lahat. Saka hindi basta-basta bubukas yan.
Hindi naman mga automatic yung mga yan eh. Tapos may nalaglag pa na, may natumba pa na ano. Tabla ba yun naman? Takbo yung mga naglilinis eh. Ito, karida. Adlock na. Kanilang nasasaksihan. Ngunit bigla, ang pinakamalaking locker ay marahas na bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang napakalakas na ingay na siyang nagtulak sa kanila upang magpanik at hindi pala tumakbo yun. palabas ng lugar. Pinto ng Maaaring pinakamalaking ano. isipin ng ilan na locker. ito'y dulot lamang ng hangin, ngunit tandaan, sarado ang buong tindahan at walang anumang palatandaan na may ibang tao na naroroon. At paano natin ipaliliwanag na ang locker ay bumagsak agad pagkatapos itong kusang bumukas? Sa gitna ng lahat ng tanong na ito, may isang bagay na hindi napansin ng mga empleyado, ngunit malinaw na nakuhanan ng kamera. Kung Kinmarida yung pagmamasdan ano. ninyong mabuti, sa mismong sandaling sila'y tumatakbo palayo, may isang maputing figure na mabilis na tumawid sa May screen. white figure na ano. Nakita niyo ba yun? Ano yun, Maaaring sabihin ng iba na ito'y alikabok lamang, ngunit tandaan, katatapos lang nilang maglinis at malinaw ang sahig. Kung ganoon, ano ang tunay na dumaan sa kamera? Isa ba itong espiritong responsable sa paggalaw ng mga locker? O isa lamang itong Hindi, kakaibang pagkakataon na eksaktong nahuli sa lente ng camera sa maling or tamang oras? Ipaalam ninyo sa akin ang iyong opinyon. Ano sa tingin mo ang nakita natin dito? Ang nakakakilabot na clip na ito ay nagmula sa isang ghost hunter channel na pinamumunuan ni Om Maman. Noong gabing yun, naglakas loob siyang magpalipas ng magdamag sa isang lumang bahay na matagal nang inabandona at iniwan ng mga dating may-ari. Dahil sa matinding pag-uusisa, pinasok niya ang naturang bahay. Sa simula, tila wala namang kakaiba, payapa at tahimik ang paligid. Ngunit bigla na lamang siyang nakarinig ng mabibigat na yabag at tunog ng mga bagay na nahuhulog mula sa ikalawang palapag. Dahil dito, nagpasya siyang siyasatin ng pinanggagalingan ng ingay. At doon niya nasaksihan ang isang nakakatakot na pangyayari. Weird ng ano. Creepy ng loob ng bahay na yan. Wow. May tao. Ada tao, abre. Oh. Bumukas. Bumukas yung Habang pintuan. sinusubukan niyang magpalipas ng gabi sa loob ng gusali, lalo siyang nabalot ng kaba dahil sa malalakas na tunog na nagmumula sa itaas. At bigla, ang pintuang nasa tabi niya ay kusang bumukas. Sa kabila ng takot, naglakas loob siyang silipin ito, ngunit wala siyang Si nakitang Kuya kahit sino. nagtatapang-tapangan, no? Ilang sandali pa ang lumipas, napagpasyahan niyang maglagay ng CCTV camera upang maitala ang lahat ng kakaibang nangyayari sa loob ng Hindi, bahay. matapang talaga. At hindi siya Hindi pa umalis nagkamali sa mismong kuha ng kamera. Malinaw na makikita ang isang Ano, maputing kwento na anino na mabilis na dumaan. Eh, pag ano pala, pag ang pagtok-tok pwede pa, medyo matatagalan pa ako doon eh. Yung tok-tok lang may katok, okay pa yun. Yung pagbukas ng pintuan, abre ang portahan nga waray man iba nga tao. Kaya ka nakita ng tao nung di abre ng portahan ano, waray man tao, duwas. Bangin ako, makakot na rada. Ano na ako, iligpit ko na yung mga gamit ko. Uwi na ako. Ay na ako, mag-inulian na. Bida. Mismong ibabaw niya. Kung nagiwat, may ada na lang ng tinoktokoy. Pero
pag tinoktokon. Abre. Meron na to. Bata da. Token bata. Wow. 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 Nawala. Hindi niya napansin yun. Natulala na yung mano. Isang babae na nakatira mismo sa tapat ng isang sementeryo ang biglang nagising sa kalagitnaan ng gabi matapos siyang makarinig ng kakaibang mga tunog mula sa labas. Dahil sa matinding pag-uusisa, sumilip siya sa bintana at doon niya ito nakita. Isang misteryosong anyo ang gumagalaw sa loob ng sementeryo. Sa takot at kaba, agad niyang kinuha ang kanyang camera at nagsimulang mag-record. Nakatakot naman yung ano na yan, alulong na yan. Sa kasalukuyan, mabilis na nag-viral ang video at mainit na pinagdedebatehan ng mga netizen kung ano nga ba ang nilalang na nakita sa footage. May nagsasabing isa raw itong werewolf. Ang iba na may naniniwalang isa itong multo o isang shadow entity. May ilan pang nagsasabi na maaaring ito ay isang nilalang na hindi pa kailanman nasasaksihan ng tao. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano nga ba ang nilalang na ito? Isa bang werewolf, multo, shadow entity, o isang bagay na higit pa sa ating naiintindihan? Isang video na kuha ng isang municipal worker sa loob ng isa sa mga gallery ng sementeryo sa Gualeguaychú ang mabilis na kumalat online at hindi dahil sa karaniwan nitong eksena, kundi dahil sa isang nakakakilabot na dahilan. ¿Yo estoy loco? ¿O se está moviendo todo? Mirá. Loco no estoy. Loco no estoy. ¿Verdad? Yo loco no estoy. Se está moviendo esa escalera, ¿verdad? Malapit sa mga nicho, may isang hagdan na tahimik na nakasandal, walang galaw, walang ingay. Ngunit bigla, nang walang hangin, walang tao na dumaan, at sa gitna ng ganap na katahimikan, kusang gumalaw ang hagdan. Walang tao sa paligid, walang humahawak, walang dumadaan, ngunit malinaw sa video na ito na may umusad na para bang may di nakikitang nilalang na nagtulak dito. Ang sandaling ito ay nakuhanan ng kamera at nagdulot ng matinding kilabot sa lahat ng nakapanood. Ayon sa ilan, hindi raw ito ang unang kakaibang pangyayaring naiulat sa nasabing sementeryo. May naniniwala namang isa raw itong babala o palatandaan na may isang nilalang doon na ayaw pa istorbo. Ikaw, ano sa tingin mo? Isa ba itong espiritu, isang aswang, o isang bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng tao? Makikita sa eksenang ito ang ilang residente na magkakatabing nakaupo sa loob ng isang bahay, halatang nanginginig sa takot habang nakatitig sa isang bangkay na nakahimlay sa harapan nila. Tila may masama na presensya sa paligid at maya-maya, ito ang sumunod na nangyari. Panoorin ninyong mabuti. Alang yan. Pati ako nagulat dun. Sino ba naman hindi magugulat dun eh, biglang biglang gumalaw yung yung patay, bumangon. Takbuhan yung mga nakapaligid. Pati ako nagulat. Pambida.
Inyong makikita, ang bangkay ay bigla na lamang bumangon at naupo, at sa sandali, Bumangon eh. Isang galitin ng nga ada, makitaan mo nga binumuhatan ano, patay, ay mga karida kagad. Saan ako din ako makakulat. Creepy. ang kanyang mukha at mga mata ay nagbago, naging maputing maputi at lubhang nakakatindig balahibo. Sa matinding gulat at takot, ang mga naroroon ay nagkandarapang tumakbo palabas ng bahay. Isang tagpo na hindi madaling makalimutan at hanggang ngayon, Natural. nananatiling palaisipan kung ano talaga ang kanilang nasaksihan. Labas daw, labas. Grabe. Okay. Natapos na yung pinanonood nating video na nakatakot. Salamat po sa mga nanood at manonood pa lang. Maraming salamat sa inyo. At kung katapos nyo mapanood yung video, sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-likes. At malaking bagay na po yun sa amin. Subscribe na rin po ninyo yung aking munting channel. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe na at sa mga magsasubscribe pa lang. Maraming salamat din po. Lalo na sa inyo mga Kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao, at pati na yung ating mga OFW. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Okay, kita-kits ulit tayo sa susunod na mga i-upload ko pang video. Muli, maraming salamat.